Hello everyone! Welcome to my channel, Emilita Papa. Today's video, tayo ay gagawa ng chicken roll with cheese. So, ito yung mga ingredients niya. Tinimplahan lang natin yung ating kiniling na manok ng salt and pepper at ng all-purpose flour. And then, after nun, i-flatten lang natin yung ating chicken sa cling wrap. And then, lagyan natin ng cheese at i-roll natin. Be sure lang na mahigpit yung ating gagawing pag-roll para hindi lalabas yung cheese. So, bago ko natutunan or na-perfect yung pag-roll ng chicken, siguro naka 3 o 4 o 5 bago naging perfect talaga yung pag-roll ko. And isa pa, ingatan din yung masyadong mahigpit yung pag-roll dun sa ating cling wrap kasi pumuputok siya. Pumuputok yung... So, dito papakita ko kung yung tamang procedure, pati na rin yung pagsukat ng ating cling wrap kung gaano siya kalaki. At kung paano din yung gagawin nating pag-flatten ng ating chicken. So, ito na yung last na chicken na ating gagawin. I-flat lang natin siya using ng kutsara or spatula kung meron kayo dyan para hindi masyado madikit. At pagkatapos, lagyan na natin siya ng cheese sa loob. And then, tsaka natin ipapatong yung plastic or yung cling wrap sa itupi. Itutupi natin siya and then start na natin ng pagro-roll doon sa chicken. So be sure, yan na yung pinaka-perfect kong nagawa sa panghuli. Perfect na siya as in. Dahil natutunan ko na yung pagro-roll kung paano siya i-control. So yan, napakadali lang. Pag natutunan mo sa una talaga mahihirapan ka pagka yung bago ka pa lang sa ginagawa mo. So wag masyadong paikutin dahil nga pumuputok yung cling wrap pagka masyadong mahigpit. So, nakagawa tayo ng 8 piraso na chicken roll at yan ay ilalagay natin sa freezer ng 2 hours. 2 hours natin siya i-freeze. So, after nun, habang hinihintay natin yung 2 hours, mag-start na tayong gumawa ng all-purpose flour na may timpla na asin at saka paminta. So, kung kakain ay mga bata, huwag masyadong mapaminta dahil alam naman natin na yung mga bata ay ayaw ng lasa ng paminta. And then, meron din tayong breadcrumbs na gagamitin. Lalagyan ko rin siya ng konting asin. Tansyahin nyo na lang, wag nang masyadong maalat, basta lang magkaroon ng lasa na konting alat or konting parang may asin ba. And then naglagay din ako ng paprika dyan sa ating all-purpose. Ayan, paminta, ayan yung ginamit kong paminta, yung pinong-pino. And then pagkatapos nyan, kuhain na natin yung ating frozen. Hindi naman siya masyadong frozen, in 2 hours hindi siya frozen. At isang itlog lang yung aking ginamit dyan. At pagkatapos ay nilagyan natin siya ng konting gatas lang. Kasi matatansya mo yung dami ng itlog na gagamitin mo sa ilang piraso lang na nagawa mo na chicken roll. Naglagay din ako ng konting asin at konting paminta para may lasa lahat. Kailangan kasi konti lang yung nilagay nating asin do sa ating giniling eh. Kaya tansyado ko kung gaano lang yung pwede kong ilagay doon sa mga pang-dip natin. So ito na nga, tanggalin na natin yung ating plastic, yung cling wrap doon sa ating frozen. So yan, hindi naman siya matigas na matigas, hindi siya nagyayelo. Dahil in 2 hours lang naman natin siya freeze. So, medyo malambot-lambot pa yan. So, ilalagay na natin siya first doon sa ating all-purpose. Ayan, lagay natin siya. I-roll-roll lang natin siya para ma-coated ng all-purpose flour. And then, after nun, lagay natin siya sa egg. And then, pagkatapos ng egg, ilagay naman natin siya sa ating
breadcrumbs. Sa breadcrumbs naman. So, ganyan lang yung procedure na aking ginawa. Tuloy-tuloy lang natin yan hanggang sa malagyan na natin lahat. Maubos na natin lahat. Kasi kailangan, pag piprito natin, ay tuloy-tuloy. Parang hinahabol din natin dyan yung huwag matunaw o huwag lumambot masyado yung ating frozen na chicken roll. So, ayan na siya. Tapos na siya, di ba? Ayan. Tapos na yan. Medyo may mga nakalabas pang mga keso. Ayan. Kasi nga, para malaman natin na mainit na nga yung ating mantika, kailangan lubog sa mantika yung ating gagawin para pantay yung pagkakaluto niya. At huwag nating bababaan yung init ng lakas ng apoy. Consistent yung apoy. Huwag nating hayaan na lumamig. Kasi pag ang mangyayari dyan, matutunaw yung egg, parang hindi siya magiging maganda yung pagkakaprito. Kasi na-experience ko na siya. Doon sa pangalawang luto ko, hininaan ko yung apoy niya. At parang nalusaw siya. So, bago pala lumala yung sitwasyon, nilakasan ko na yung apoy. So, dito gagawa tayo ng dip gamit yung natira ko na all-purpose flour na may timpla na siya. Yun ang aking ginamit. Ginawa ko siya sa butter hanggang sa ma-dissolve. At pagkatapos niyan, lalagyan natin siya ng gatas. So, kahit anong gatas, kahit buff or fresh milk, pwede natin gamitin dyan. Timplahan din natin siya ng konting paminta, konting asin, para, yun nga, may lasa. At naglagay din ako ng cheese. So, malapot na yan, okay na yan. Ready na siyang i-dip yung ating chicken roll with cheese. So, let's go, kainan na. And of course, thank you for watching sa aking mga suki dyan. Maraming salamat. Bye!